Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Mga kaibigan, komentaryuhan lang po natin pagkakapromote ni General Torre. Kasi parang napakabilis po talaga ng promotion niya. Sa loob ng wala pang 2 taon, nag-umpisa lang doon sa trabaho niya sa KOGC. Anyet, hindi naman nila nahuli si Kibuloy doon. Una, illegal yung nila doon sa Kingdom. Bakit po illegal? Ang warrant of arrest na dala nila naka-address ng Pasig. At hindi pa si Kibuloy ang kanilang hinahanap. Ibang tao pa. Anyet, kinubkub nila ang KOGC ng 16 days. Ang sinasabi ng ating Pangulo, wala daw mga baril, walang tergas, walang nasaktan doon sa raid sa KOGC Kingdom. Alam naman po natin lahat ang katotohanan kasi nakikita naman po natin sa mga kwan ng vlogger. Di ba po? Pero sa mainstream media, wala kang maririnig po doon. Pero, hindi rin po nila nahuli si Kibuloy doon. Si Kibuloy po sumuko sa ISAP sa mga sundalo. Doon po ang buong katotohanan yan. Kaya wag kong i-claim nila Abalos, nila Torre na nahuli nila mismo doon sa Kingdom. Wala po, hindi po totoo yan. Magtanong po kayo sa ISAP, alam po ng ISAP yan, mga kababayan. Buti rin, nakapag-harvest na tayo. Sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Pakinggan lang po natin tong talumpati ng dalawa ni BBM at saka ni General Torre, mga kababayan. Kasi alam mo, ayan po. Sa'yo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagpapantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Bago pa man iutos ng Pangulo, matagal nang sinimula ng bagong hepe ng pambansang pulisya ang 3-minute response time o mabilis na pagresponde sa bawat tawag ng taong bayan na nangangailangan ng tulong ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief, Police General Nicolas Torre III, kanya itong itutuloy at palalawigin sa mga city centers o highly urbanized area, lalo na ngayong siya na ang pinuno ng pambansang pulisya. Yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response, 24 hours a day. Ang city centers lang naman ang gising 24 oras eh. Natural, iba ang kultura sa city center, iba ang kultura sa mga rural areas. Ang rural areas, pagdating ng alas 7, alas 8, tulog na ang mga tao eh. Kung sa city center sa mga pag-uusapan, Eastwood, Cubao, Makati, hindi natutulog ang tao dyan. Kaya palaging dapat may wangwang na naririnig dyan, may blinker na nakikita sa mga kanto-kanto. Samantala, sinabi rin ni General Torre na may 3 prioridad siyang ipapatupad sa kanyang pamumuno. Una ay ang mabilis na aksyon at pagresponde ng mga pulis. Pangalawa ay ang unity at moral ng mga pulis kasama ang paggalang sa bawat isa. Pangatlo ay ang accountability at reform sa organisasyon, gaya ng tuloy-tuloy na internal cleansing. Una sa buong kapulisan, nandito ako at ako ay lagi niyong kasama. Sabay nating harapin ang lahat ng hamon ng ating organisasyon at sabay nating pangalagaan at itaas ang dangal ng ating uniforme. But I will ask something from you in return of this promise. Sa ilalim ng aking pamumuno, action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard. Kasama rin sa ipinag-utos ng Pangulo ang maigting na paghabol sa mga sindikato ng ilegal na droga at mga small-time drug offenders. Sa tulong ng PDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord.
Patuloy Hello mga kababayan, tingnan nyo, ang tigas talaga ng mukha nito ni BBM. Nagsasalita tungkol sa droga. Siya nga itong inakasahan ng adik eh. Di ba po mga kababayan? Siya mismo, presidente natin, inakasahan ng drug addict. And yet, siya simple lang na hinihiling sa kanya, health protocol test, drug testing, ayaw niyang gawin. Hindi talaga pinapatunayan niya talaga, nalulung siya sa droga. Ayon kay Pangulong Duterte yan. Diba po? Yan po ang sinasabi nila. And yet, ang nakakatakot po kasi ang nilagay niya si General Torre, kahit po labag sa batas, gagawin ito. Kita niyo naman po ang ginawa nila sa Kingdom. Pumasok sila ng Kingdom, ang hinahanap nila, ang dala-dala nilang warrant of arrest, hindi si Kibuloy ang pangalan. Ang naka-address yung warrant of arrest, Pasig. Pero doon sila naghalugog sa Kingdom. Halos 16 days nilang kinubkob yun. At ang sinabi ng presidente, wala daw baril ang pumasok, walang tear gas, walang namatay. And yet, kitang-kita sa mga video ng mga vlogger na naka-full battle gear ang mga pulis na pumasok. Di ba po? May namatay doon sa Kingdom. Pangalawa, yung pagkakariso nila kay Pangulong Duterte, mga kababayan, matindi po yun. Masyado po talagang illegal yun kasi wala ho talagang warrant of arrest. Red notice lang. Red notice, hindi pa talaga warrant of arrest. Red notice lang galing sa Interpol na pwede po nilang i-deny yun. Pero ang ginawa ni Torre, kasi ang utos sa kanya, dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. Ang sagot niya, bigyan niya lang ako ng aeroplano, papadala ko sa sahig dahig yan. Natsunod. Kahit na illegal na gawain na pag-aresto sa isang tao. Kasi nga, paano masasabing hindi illegal? Kasi marami naman nagsasabi na abogado dyan na kailangan po talagang idaan sa local court yan. Bakit hindi nila ginawa? Kasi ang alam nila, pag dinaan sa local court yan, madidelay po yan. Aabutin po ng taon-taon yan bago nila mapadala si Pangulong Duterte doon sa dahig. Kasi imbestigahan po yan. May ibabalidate po yung warrant of arrest na yan. Kung warrant of arrest nga, kasi ang nagsasabi nga doon sa lumabas sa hearing ni Amy Marcos, wala nga warrant of arrest eh. Red notice lang. Diffusion lang. Hindi pa nga warrant of arrest, hindi pa nga red notice, diffusion lang. Di ba po? Kaya nga po, ito si General Torre, nakakatakot po ito. Kasi ito, pangalandakang sinasabi nito, kahit wala kang bitbit na warrant of arrest, aarestuhin kita. Kaya, umanda po tayo mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga kontra at kalaban ng gobyerno. Sigurado po, magsasampul po yan, mga kaibigan. Sasampulan po nila yung mga nakadakit kay Pangulong Duterte. At sa tingin ko, unahin niyang sila Bato, si Bongo, at si Harry Roque. Kasi inumpisa na naman po nila eh. Tingnan nyo, sinasabi ni Harry Roque ngayon, hindi siya pwede ipawid dahil mayroon siyang application ng asylum. Pero, itong mga to, kaya magbayad nito. Alam naman natin, hawak nilang gobyerno, hawak nilang pera ng bayan. Kayang-kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. Yun ang nakakatakot nito mga kababayan. Bakit? Kontrolado na nila lahat. Ang pulis, nakakaya si General Torre dito. Ang bilis ng promotion niya. Wala pang 2 taon. Nag-resign na ito dahil sa kahihiyan. Persona non grata pa ito sa isang bayan doon sa Bisaya. Pero, nakabalik, naging diritso hanggang PMP chief. Sipin mo, ganun kalupit po, mga kaibigan, mga kababayan, ang promotion ni General Torre. Dahil lang sa mga labag sa batas na gawain. Paano hindi po masasabing labag sa batas? Kasi nga po, alam po nila yan na yung bit-bit nilang warrant of arrest doon sa KOGC, address Pasig. Bakit nandun sila sa Davao? At hindi pa nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, doon sa pag-aresto nila kay Pangulong Duterte, diffusion lang. Wala nga warrant of arrest, wala nga red notice na sinasabi nila eh. And yet, pinadala nila sa dahig. Nagyayabang agad itong mga to. Si Remulla, si John Vic, na nagplano daw, 4 sila. Oh. Ang sinasabi naman ni Boying,
Pwede daw yun dahil as a state, hindi pwede. As a individual, pwede. Oh. Lahat na lang ng illegal na gawain nila, tamo ngayon, pinag-resign niya lahat yung cabinet member niya, pero sino ba natira? Gibo, si Remulla, stipot lang kayo dyan. Boying, si John Vic, stipot kayo dyan. Siyempre, yun ang mga masunuring bata niya eh. Anyet, sasabihin niya pa ngayon na wala siyang kinalaman sa impeachment trial. Nasaksakan po talaga ng sinungaling ito si Bongbong Marcos. Talagang iba talaga utak nito. Anyet, ang nilagay niya sa pagka-PNP chief galing PMAA. PMPA. First time in the history of the Philippine National Police na ang uupo na PMPA ay chief of police ng PNP chief ay galing sa PNPA. Karamihan po dyan nanggagaling sa PMA. Meron po mga PMA dyan, mga 3-star general pa po yan na nagtrabaho din, nagpakahirap din sa mga ranggo nila na sinuong yung mga buhay dyan nila para makarating sa 3-star general. Anyet na unahan lang ng isang General Torre. Di ba po? Nakakaya po yan, mga kababayan. Kasi bakit? Na-bypass mo lahat yun. Kasi siguro yung mga yun hindi kayang sumunod sa utos ni Marcos. Na kahit illegal, anyet, uutusan niya si Torre. Bakit hindi niya unang arestuhin si BBM? Kasi may akusasyon sa kanya din, tungkol din sa illegal na droga. Di ba? Bakit ganun? Bakit? Yung batas ba para lang sa mga mahihirap? Hindi ba pwede sa batas ng kahit presidente ka? Dahil may immunity ka? At dahil si General Torre, si Marcos ang naglagay sa kanya, alam naman ng lahat yan. Bago pa naman talaga mangyari itong nung pagkahuli pa lang ni Pangulong Duterte, alam ng lahat na siya ang susunod na PNP chief. Kasi bakit? Reward po yan. Utang na loob ng mga Marcos yan sa kanya. Tumanaw lang ng utang na loob si BBM dyan dahil na pagpalipad nila. Anyet, wala ding nangyayari sa mga buhay nila. Ito pa rin tayo. Mukha pa rin tayong dugyot. Ang buti si Isko, naglilinis na ng Maynila. Hindi pa nakakaupo yan. Pero itong presidente natin, tuloy-tuloy lang sa kanila, sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa kanya, o yung mga drug lord, warning, tuloy-tuloy lang sila. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin sa mga nila. Basta kami, tuloy-tuloy lang din. Ganun kahina ang leader natin, mga kababayan. Anyet, saka siya magsasalita ng ganun? Wala na. Huling-huli na ang lahat para sa iyo, Mr. BBM. Si Torre pa ang nilagay mo. Ako, baka dyan na mag-umpisa magkagulo ang mga PNP. Kasi yung nilagay mo dyan, isa ring sunod-sunuran din. Parang aso. Kung anong gusto mong, parang kung ano yung gusto mo sabihin, kung anong gusto mong gawin, hulihin mo to, hulihin niya. Illegal man o hindi. Pangalawa, walang sinusunod na batas yan. Kasi katulad, sa kanya din naman galing bibigyan eh. Pwede siyang manghuli kahit wala siyang bitbit na warrant of arrest. Doon ko ipapakita sa iyo sa presinto. Sipin mo. Batas talaga ang nilalabag nila rito, mga kababayan. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to subscribe, like, and share kasi nakita ko sa analytics ko marami pong nanonood dito pero hindi po nagsusubscribe. Mga kababayan, baka pakisubscribe mo po. Isang like, isang share lang po, isang subscribe, and pinit na rin po yung notification bell para sa bagong upload po, mayroon po kayong matatanggap na kagad notification. Magandang gabi po ulit, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.